Hello, hello sa inyong lahat. Good day sa mga taga-English. Magandang umaga sa mga Tagalog at maayong adlaw sa mga Bisaya. For today's video, isi-share ko po sa inyo kung ano po yung mga recycle na bagay na maaring gamitin natin sa araw-araw. Tulad nitong plastic water na minsan tinatapon na natin at hindi ito mabibenta sa junk shop. Kaya kung marunong lang tayo mag-recycle, ay magagamit natin siya sa pang-araw-araw. Tulad nitong lagayan ng toothbrush, yan. Isa din yan na idea na lalo na pag nagpunta tayo sa mga lugar na hindi safe sa ating mga toothbrush o ang lagayan ng sabon para iwas na ano sa tubig, matunaw. Yan nga siya, medyo matunaw na. At saka steel wool handler para sa iwas kalawang at ito naman para iwas tapon lalo na yung mga bata sa kanilang mga inumin. Kaya start na natin guys. So mag-start tayo ngayon guys dito sa pagkuha ng label ng plastic water para malinaw ang ating paggawa. Hindi na kailangan natin na may label pa. Yan, dahan-dahanin lang natin, mag-ingat tayo sa gunting, sa kutsilyo, kasi habang ginagawa natin to, iwasan na mayroong bata para safe naman ang ating gagawin. So yun na, nakuha na natin yung balat. Sa ngayon, gamitin yung kutsilyo para hatiin yung buti. And then, yan, ingat-ingat lang tayo sa paghiwa guys. Ating mga kamay, ingatan natin, mahirap na masugat. And then, para naman maging pantay siya, gupitin natin siya kasi medyo malambot lang naman tong bottled water na to. Ayan, i-level lang natin siya sa level na gusto natin, sa desire natin na size. O yan, kung matulis lang yung gunting nyo, kaya na niyang i-level yan. So yun, ito ring isa. Kailangan natin siyang ikutsilyo kasi medyo mataas siya. So para hindi naman siya maging ano, ah, kulang dun sa gagawin natin na kapares niya. Ayan, ingat-ingat lang din sa kutsilyo. And then, hindi naman yan masyadong ang ginamit ko na kutsilyo. Ayan, guntingin na natin para mapantay. Ayan guys. So, ayan, gigupitin na natin. So, i-level natin kung ano siya, yung mapantay na. Ingat lang din tayo sa gunting at saka sa plastic. Kasi iwas din sa sugat. Ayan. Ganun lang siya ka-simple guys. Inano ko lang kasi gusto ko yung medyo maliit lang. Pero kung gusto nyo, anong gusto nyong desire na size, pwede rin yun. And then, tanggalin yung takip sa ilalim. Ayan. Para siyang drainer na lagayan. Tingnan mo. Tingnan nyo po ito. Yan. Ilagay ko po yung sabon na kalahati. Yan. So, kahit galing siya sa basa na ginagamit din sa mukha natin or sa katawan natin, hindi siya natutunaw basta-basta kasi nakadrain yung tubig niya ang maagos sa ilalim. So guys, ito pa yung pangalawa natin gagawin. Iniinit ko po yung dulo ng hanger kasi wala akong ibang magamit para pangbutas. Kung mayroon din kayo magamit, kayo na ang bahala dyan. Basta ang importante, mabutas natin siya. So iniinit ko para mabutas siya yung takip ng plastic kasi doon ko ang gagawin dyan na para mabuo yung project na yan. Ayan, iinit ko ulit para medyo malaki-laki siya. Then, kunin natin yung takip ng buti. Yan, ipasok natin yung string. Kahit anong string na available sa inyo, pwede rin yung gamitin. Ayan, sa akin hindi na siya kailangan pang kasi mayroon na siyang ah, object sa ilalim na para hindi na siya close. So yan, ilagay na natin yung toothbrush natin. So very very safe na siya. Iwas din sa cockroach. O yan. So kahit pa mahulog siya, hindi siya magka-bacteria kasi safe na siya, nakatakip pa. Especially kung pupunta sa bukid, yan, kompleto talaga yan, magamit natin yan. At ito yung pangatlo nating gagawin na project guys. Ito rin, ganun pa rin, bubutasan pa rin natin yung
takip ng bote kasi same sa takip ng toothbrush ay gagawin din natin yan sa takip nito. So, yan na. Iniinit ko kasi medyo ano pa siya. And then, hatiin natin. Yan, ikat natin ng medyo sa, sa dulo. O yan. Mag-ingat sa kutsilyo po. Ayan. Kung may taparan kayo, lagyan nyo ng taparan para iwas din butas sa mga kusina. Ayan. Medyo sa dulo lang ang gagamitin natin yan. Ayan, tumatakbo pa. Ayan. So, yan. Kunin natin yung takip. At saka yung string. Yung string natin, iuna natin siya ipasok sa sa steel wall. Yan. Diyan natin siya ipasok. Yung dalawa talaga, mo dyan sa mga butas-butas ng steel wool na pwede siyang mapasok. Ayun, yung dalawang yung unahan at saka dulo. Ayan, sa ibang part ng steel wool. Para siya, iwas laglag. And then, ang gagawin natin ulit, ipasok siya sa butas din ng yung plastic na hinati natin. Doon mo siya ipasok. Yan. Yun. Then, natin siya dyan. Yan. Ganyanin po. May kamay yung alaga ko. Gusto niyang kukunin yung steel wool. Ayan. Yun. Ganun po yun. Yan. Pinasok na natin. Tapos hilain natin papasok para hindi siya scatter. Ayun, ipasok na natin yung magdulo din. Ayan. Medyo mahirapan tayo kasi medyo naliitan natin yung takip. Kailangan talaga na medyo malaki-laki pero nakasurvive din naman. Ayan. So, iulit natin, ipasok na. Iyan, pasok natin ulit dyan. Ayan. Dahan-dahan po para hindi maputol yung string. Tapos, ibaba yung takip ng bote. Ayan, pababa talaga siya. At i-push pataas din yung string. Ayan. O, ganun lang po. Tapos, ayan, i-close sa ibabaw para siya, may space siya sa ilalim. Ayan. So, malapit ang matapos yung gagawin natin yung steel wool hanger. Ayan, iwas na kalawang na po siya kahit pambasa siya ng tubig, hindi na siya kakalawangin kasi nadadry na siya. At ito yung pang-apat na i-share ko sa inyo guys. Ganyan pa rin, binubutasan pa rin yung takip ng bote. Ayan. Tapos tanggalin lang natin siya. Ganun lang siya kasimple. And then, kailangan malinis yung bote na, hinugasan na. Tapos nagtimpla ako ng orange juice. Yan, nilipat ko dyan para kasi yan sa alaga ko. Kasi minsan yung mga bata kasi nilalaroan lang nila yung mga iniinom nila tinatapon-tapon. Kaya delikado rin yung baso lang talaga kasi madaling matapon. And then, ibalik natin yung takip. Oh, ganyan din siya guys. So, close na close talaga siya. And then, kunin natin yung straw. Yung maliit na straw or malaki, depende sa butas. Ayan. Basta mapasok siya, go na. Ayan. Ayan. Kailangan din siyang medyo mahigpit. Hindi yung malaki talaga siya. Ayan, napasok na natin. I-push lang natin pa ilalim. Ayan. So, solve the problem na. Walang tapo na. Kaya, gawin nyo na to guys. So, yan. Tinitest ko lang kung okay na ba siya ang fruit juice. Kasi ayaw inom kaya ako umiinom. Pwede rin lagay ng mga chocolate, mga para iwas dumi sa damit. Ayan. Ito yung sa toothbrush at saka sa steel wool. Yan. So, ikabit mo lang siya. Wala, safe na. Wala nang makagapang na sa ipis sa toothbrush. Ayan. Ito na po yung finalize. Lagay ko lang siya. Yung sabon kasi dyan, medyo ginamit namin kaya sa pangpaligo, kaya medyo na liit na siya. Ayan, ang mga ganyan po ay magamit din natin yan sa pang-araw-araw natin na gawain sa bahay. Lalo na't pag lumalabas tayo, pupunta tayo ng bukid na medyo hindi tayo na kailangan natin magdala pa ng mga maraming gamit. Kaya yan, safe na safe yan. At makagawa na tayo niyan ng
mga ideas sa ating bahay na hindi na kailangan nating bumili pa sa labas kasi alam mo naman ngayong sa panahon ngayon kailangan magtipid kasi mahal na yung mga bilihin. Salamat sa panonood. I hope nakatulong sa ito sa inyo. Salamat. Mwah. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want,